Ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict upang masugpo ang isyu sa local communist armed conflict. Patuloy, narito ang report. Nagbubungan ang hakbang at programa ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict 2 taon matapos itong malikha ng Malacanang. Kaya pinuri ni Senador Bongo ang grupo at giniit na naaayon ang kanilang ginagawa sa mithiin ni Pangulong Rodrigo Duterte na mabigyan ng ligtas at komportabling buhay ang bawat Pinoy. Ako po ay naniniwala naman po sa kanilang trabaho. I believe in them, no? Na ginagawa po nilang kanilang trabaho dito kontra sa ating mga insurgency dito sa anti-communist campaign. Git pa ng mambabatas, kailanman ang pag-aarmas ay hindi sagot para makamit ang kapayapaan at positibong pagbabago sa bansa. Ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC ay nilikha sa bisa ng Executive Order No. 70 taong 2018. Kasabay ng pagbalangkas ng National Peace Framework. Tumatayong chairman dito si Pangulong Duterte habang ang vice chairman ay si National Security Advisor Hermogenes Esperon. Nakasaad sa EO70 ang pagtugon sa ugat ng insurhensiya sa bansa sa pamamagitan ng pagbibigay prioridad at nagkakaisang hakbang ng iba't ibang ahensya at kagawaran ng pamahalaan para sa paghahatid ng mga pangunahing serbisyo ng pamahalaan sa mga kasulok-sulokang komunidad sa buong bansa. Paglilinaw naman ni Senador Go, umiiral pa rin naman ang demokrasya sa bansa at kahit mga makakaliwang grupo ay hindi pinipigilang bumatikos sa mga nakikita nilang mali sa gobyerno. Pero ibang usapin na niya kung pagpapabagsak sa pamahalaan ang target nila. Para naman po sa mga komunista, you are free to criticize government. This is democracy, but wag naman pong to topple government. To destroy government, that's another story. Respetuhin po natin ang ating gobyerno na pinili po ng taong bayan for 6 years. Ibig sabihin, fix po ang term na yan at respetuhin niyo po. Eh kung gagawin niyo po is rebellion para sirain at tumbahin ang gobyerno, eh kung gano'n, dapat kayo ang unang tumbahin.